Kaya analyze ko talaga. Kung walang Holy Bible, wala din akong guidance eh. Kaya sold out ako sa nakasulat diyan. Ngayon, tanong ako ng tanong, God, sabi ko. Naniwala naman ako sa iyo, sabi ko. Kailan mga 7 or 8 years old ako. Ibang klase. Pagising ko, may someone sa aking paanan nasa right side ko, sa aking paanan. Ang likod niya is east side, na facing east kasi yung bintana ng bahay. Yan. Sabi ko, sino kaya yon? Ngayon na-relate ko. Kasi kung walang Biblia, matakot ka eh. Na-relate ko, baka yung sinasabi nilang good spirit, yung angel, yung anghel na nagbabantay sa atin. Baka yun. Kaya nung 7 or 8 years old ako noon, bata pa ako eh. Nawala siya after few minutes. Mga 1 or 2. Pagising ko, nandyan siya. Hindi ko anong mukha, basta mayroon lang may tao. Bata ako eh. Hindi naman ako takot. Hindi. And then, pinabayaan ko. Wala yun. Pero sometimes, pag may reflection ka, tinatanong mo sarili mo, totoo kaya lahat ng to? Doubtful pa ako eh. Hanggat nung dumating nung 1975, hindi ko naman to sinadya. Hindi ko to sinadya. Dahil siguro sa mga tanong ko, are you really that kind of Jew, or is it okay to follow there is God? Are you God? Are you there? Parang ganun. Parang lagay ko sa isip ko, to see is to believe sometimes, but 90% I believe na mayroon ng God, may Jesus Christ na. Kaya hindi nawala yung 1975 hanggang ngayon. Although tumahimik ako, hindi ko na binibigyan ng halaga. Naging mabait na bata lang ako. Mabait na tao. No more, no less. Wala lang. Hanggat nakikita ko mundo, the same eh. Nung bata pa ako, teenager, the same. The same ang gulo, pareho-pareho. Oo, pare-pareho. Hanggang ngayon, magulo. Di ba? So, sabi ko, Lord, bahala ka na. Basta sa akin, yung mga buhayin lang ako. Wala masyadong mga sakit sa katawan. Although may mga challenges na talagang kusang dumarating, yung mga sakit, childhood diseases. Hanggang ngayon, dala-dala ko. Hanggat the same ang nangyayari sa mundo, yung Iran-Iraq war, ganun, religious war, hanggang ngayon. Wala naman akong ginagawa, kaya sabi ko, i-share ko nga ang experience ko. It's not wrong maybe to share this. Kaya nga, hindi ako nagsasalita ng salita. Nobody knew it. Walang may nakakaalam. Except siguro sa tatay ko, asawa ko. But I'm not giving too much emphasis on that. Kasi tao lang tayo. Tao lang tayo. Siguro ma-elevate lang ang status ko pag may popularity ako gaya kay kung sinong pinakasikat sa mundo. Pero ayaw ko. I rather remain like me. I'd rather remain like me.
what I used to do, what I used to be, that it should be me. Always. Ayaw ko nang maghingi pa ako kung sino pa ako. And I'll just depend on God for the next move. Yun lang. For the next chapter, kung ano ibibigay niya sa akin. Kaya nakikita ko magulo eh. Yan. So sabi ko, maybe it's time to talk about this. Wala naman siguro masama. Basta hindi ka lang mag-claim na kung sino ka. Wala lang. Basta may experience lang, no more, no less. May experience lang ako. Ulitin ko ha. Nakahiga ako siguro mga 15 or 16 years old. Nakahiga. Mga about to sleep. Nakahiga lang. Biglang may nakita akong parang ibon. Ganon. At pumasok sa katawan ko. Pumutok. Sumabog. Ayan. Lakas ang pagsabog. Parang tumapon ako ng ilang metro. Kako, nagulat ako. Ano kaya yon? Pero salay na ako eh. May nakita na kasi ko dati. Sabi ko, baka the same person. O ibang signal. Iba na namang sign. Bila doon, hindi naman nailis sa isip ko. Naka-experience ako. Hindi na